purpose, more humility, more zeal to labor, more courage to be true, more consecration for work He bids me do. Take my heart, oh take my heart, I would be thine alone. Take my heart, oh take my heart, and make it all thine own. Purge me from every sin, O Lord, I now implore. Wash and keep, oh wash and keep, be thine forevermore. More like the Master is my daily prayer. More strength to carry crosses I must bear. More earnest effort His kingdom to increase. More of His Spirit the wanderer to win. Take my heart, oh take my heart, I would be thine alone. Take my heart, oh take my heart, and make it all thine own. Purge thou me from every sin, O Lord, and I now implore. Wash and keep, oh wash and keep, be thine forevermore. More like the Master, I would live and grow. More of His love to others I would show. More self-denial like His in Galilee. More like the Master I long to ever be. Take my heart, oh take my heart, I would be thine alone. Take my heart, oh take my heart, and make it all thine own. Purge thou me from every sin, O Lord, and I now implore. Wash and keep, oh wash and keep, be thine forevermore. If I walk in the pathway of duty, if I work till the close of the day, I shall see the great King in His beauty. When I've gone the last mile of the way, when I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me. When I'm on the last mile of the way, if for Christ I proclaim the glad story, if I seek for His sheep gone astray, I am sure He will show me His glory. When I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me. When I'm on the last mile of the way, here the nearest of ties we must sever. Tears of sorrow are seen every day, but no sickness, no sighing forever. When I'm on the last mile of the way, when I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me. When I've gone the last mile of the way, and if here I have earnestly striven, and have tried all His will to obey,
last mile of the way. I will rest at the close of the day. And I know there are joys that await me when I'm on the last mile of the way. Magandang gabi mga kapatid. So, Friday evening po, hindi po tayo nagkaroon po ng pagkakataon na 3 beses sa isang linggo sa linggong ito. Pagsisikapan po natin sa susunod na linggo na tayo po yung magkakaroon 3 beses na pag-aaral sa ating Facebook Live. Binabati po natin ang ating mga kakapsat na imbang arabi, kada kay amin kakapsat sa ating po mga katugangan dyan sa may Bicol Region. Diyos marahan na banggi sa Intugabos, sa ating mga kaibigan, kapatid sa Pangasinan, ang Santo sa Labi at sa kayo namin, sa ating po mga kabugtuan dyan sa may Samar Leyte, maupay nga gabi, kabugtuan ko ang Kristo at ating mga kaigsuunan, mayang gabi sa inyong tanan, mga igsuon. Galing po sa amin, may pabingi, kaya ko nga. So ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay isang controversial na pag-aaral. Lalo po kung ating kausap ay mga tinatawag natin Calvinist na naniniwala lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay tinakda ng Diyos. So in other words, sa pati po ay maliligtas at hindi maliligtas ay tinakda na di o mano ng Diyos. Yun po ang katuruan ng mga Calvinist. So sa ating pong paksa, ang pagpapatigas po ng puso ni Pharaoh, sa kanilang doktrina, ang nagpatigas ng puso ay ang Diyos. At hindi po ito choice ng Pharaoh, kundi ng Diyos. So itinakda ng Diyos na si Pharaoh po ay magkaroon ng tigas na puso. Yun po ang kailang katuruan. So yun po ang ating bibigyan pansin sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Sino ba nagpatigas sa puso ni Pharaoh? Yan po ang ating bibigyan pansin sa gabing ito na ating pag-aaral. Ano po? Sino nagpatigas ng puso ni Pharaoh? Dito po sa Romans, chapter 9, magsimula po tayo sa 16 na talata hanggang sa 18. Ito po ang ating mababasa sa mga nabanggit na talata. Ano po? Romans chapter 9, 16, 18. Kaya ito hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Pharaoh, dahil sa layuning ito ay tinaas kita upang aking maipakita sa pamagitan ng mga kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupa. Kaya nga siya may awa sa kanyang maibigan at kanyang pagmamatigas ang puso ng sino mang kanyang maibigan. Ito po ang ating basya ng pag-aaral po natin sa gabing ito. Marami pong katanungan. Sino nagpatigas ng puso ni Pharaoh? Who hardened the Pharaoh's heart? Ang Diyos ba ang nagpatigas ng puso niya? Did God harden his heart? O ang Pharaoh mismo ang nagpatigas sa puso niya? Or did Pharaoh himself harden his heart? So ito po ang ating bibigyan ng pag-aaral po sa gabing ito. Yung katanungan na yun, sino ba talagang nagpatigas ng puso ni Pharaoh? Kung ating pong ititrace yung pangyayari, inutusan po ng Diyos si Moises at si Aaron upang sila makipag-usap sa Pharaoh
na palayain na ng Pharaon ang bansang Israel. Tandaan po natin, sila po ay napunta sa lugar na yon sa panahon po ni Joseph, nung nagkaroon po ng malawakang taggutom sa buong mundo. At pagkaroon po ng maraming panahon nang mamatay na po si Joseph at hindi na kinikilala mga magandang bagay na kanyang nagawa sa bayan ng Egypto, ay naging alipin po ang bansang Israel sa bansang yun. Yun na po, Exodus chapter 3, verse 5, chapter 5, verse 1. Excuse me po. Ito po ang ating mababasa. Pagkatapos ito, si Moises at si Aaron ay pumunta kay Pharaoh at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hayaan mong umalis ang aking bayan upang magdiwang sila ng kapistahan sa ilang para sa akin. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. And Pharaoh said, who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go. So in other words, ang sagot ng Pharaoh doon sa pautos ng Panginoon na palayain ng kanyang bayan mula sa lupain ng Egypto ay, hindi ko kilala ang Panginoon ninyo kanya. Bakit ko siya susundin? So I do not know the Lord kanya, nor will I let Israel go. So hindi ko kilala ang Panginoon niya kanya, hindi ko rin kanya palalayain ng bansa ninyo mula sa Egypto. Yun ang sabi ng Pharaoh. So in other words, the Pharaoh refused and even added more labor to the Israelites. So dito po natin makikita na simula pa lang, matigas ng puso ni Pharaoh. From the beginning, Pharaoh's heart was already hard. Wala po siyang kalambutan ng puso niya na maawa sa bansang Israel at sila'y pangalisin. Sa katunayan, dinagdagan pa niya ang paghihirap ng bansang Israel sa kanilang gawain. Pinadagdag niya sa mga tagapamahala ng trabaho ang responsibilidad ng yung mga Udyon o Israelita na gumagawa. Dito po sa 5 verse 10, and the taskmasters of the people and their officers went out and spoke to the people, saying, thus says Pharaoh, I will not give you straw. Go get yourselves straw where you can find it, yet none of your work will be reduced. So dati, binibigyan sila ng straw. Ito yung inihalo sa putik at ginagawa po nila dapat nilang gawin. Ngayon, hindi na sila bibigyan ng straw. Sila ang bahala maghanap ng straw. So the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble instead of straw. And the taskmaster forced them to hurry, saying, fulfill your work, your daily quota, as when there was straw. So, naganap sila ng straw. Di sila kita ng straw. May naglagay nila ng kapalit. Pero hindi pa rin nabawas ang trabaho nila. Naragdagan pa nga dahil sila naghahanap ng straw. So, simula pa lang, makikita na po natin, with regards to Israel, matigas ang puso ng Pharaoh. Matigas na siya. Napapansin, matigas na siya, di ba? Sabi nga niya, who is the Lord? That I should obey his voice to let Israel go. I do not know the Lord, nor will I let Israel go. Yun, makikita natin doon. Matigas na ang puso ni Pharaoh. So dahil sa katigas ng puso ni Pharaoh, nagbigay ng 10 salot ang Diyos sa bansang Israel. 10 plagues ang ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. So ano po layunin ng Panginoon doon sa straw o doon sa plagues? Noon po sa Exodus chapter 7 verse 5, and the Egyptians shall know that I am the Lord, when I stretch out my hand on Egypt and bring out the children of Israel from among them. Para makita ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon. Pagka kanya nakita na aking kapangyarihan at palayain ko nga ang mga anak ni Israel mula sa kanila kanya.
Pero tignan po niyo yung sagot ni Pharaoh, the Exodus 5:2 kanina, binasa natin. And Pharaoh said, "Who is the Lord? That I should obey his voice to let Israel go. I do not know the Lord, nor will I let Israel go." Tandaan po natin, ang bansang Israel, katulad ng mga bansa sa paligid nila, ay sumasamba sa maraming Diyos. Ito po ang pangkaraniwan sa mga bansa. Titingnan natin ng Rome, meron silang Roman mythology, meron silang mga Diyos-Diyosan. Ito'y galing sa mga Grego, na meron silang mga Diyos-Diyosan. Iba lang ang pangalan, pero the same gods, different names. So meron silang mga Diyos-Diyosan, walang pagkakaiba sa lupain ng Egypto. Meron din po silang mga Diyos-Diyosan. Kaya ang layunin po ng Panginoon, God challenged the gods of Egypt, showing they are powerless against Him. Dito po ang Diyos mula panunguna sa Old Testament hanggang sa panahon ng bansang Israel, at dumating ang punto na ang bansang Israel po ay sumamba na rin sa mga Diyos-Diyosan. Sina-challenge ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan ng bansang Israel. Na sabi niya, sabihin mo sa kanila, sabihin nila nangyari sa nakaraan, ang pagkasalukuyan sa panginaharap kanya. Hindi lang magawa dahil wala naman po silang kapangyarihan. Kung titignan po natin sa pagkakataon na ito, yung mga place na ito, ganoon din ang layon ng Diyos. Hindi lamang para mapersa niya ang Pharaoh na palayan ng bansang Israel, pero may pakita niya siya lamang ang tunay na Diyos. At ang mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptians ay walang kapangyarihan laban sa Diyos. Isa-isahin po natin yung mga salot. Number 1, yung first plague, Nile River turned into blood. Kung sinibasahin ng kabuuan, dito po sa Exodus chapter 7 verses 14 to verse 25. Ang gumawa po nito ay si Aaron. This is Exodus chapter 7 verse 19. Alam po ninyo na ang Nile River ay isang Diyos sa bansang Israel. Ang pangalan po niya ay Happy. Happy, the God of the Nile. So mayroon Diyos ang Nile River. Ang pangalan niya ay Happy. Pero wala nagawa. Diyos na yun, di ba? Nang gawin ng Diyos na dugo ang ilog Nile, walang nagawa si Happy. Walang nagawa ang Diyos ng pangalan po ay Happy. Ano ang nangyari sa Nile River? Namatay lahat ang mga isda. The fish died. Yung tubig ay hindi pwedeng inumin. Doon po sa Exodus chapter 7 verse 21. So anong nangyari kay Pharaoh? Siya ba'y tumanima sa Diyos na palayan ng bansang Israel? Basahin po natin sa 22-23. Sabagat ang mga salamangkir ng Egyptio ay gawa ng gayon din sa pamagitan ng kailang mga lihim na kaalaman. Ang puso ni Pharaoh ay nagmatigas at ayaw niyang pakinggan sila gaya ng sinabi ng Panginoon. Si Pharaoh ay tumalikod at umuwi sa kanyang bahay na hindi man lamang niya nilagay ito sa kanyang puso. Hindi man lang niya pinansin. So dito makikita natin na tumigas ang puso ni Pharaoh. Makikita natin. Ang pangalawang salot ay ang mga palaka, frogs. Dito po sa Exodus chapter 8 verses 1 to 15. Nagkaroon po nagsipangalat ang mga palaka sa buong lupain ng bansang Egypto. Ito po ay ginawa ni Aaron sa Exodus chapter 8 verse 5. Makikita natin si Heket. Pangalan po ng Diyos ni Heket. Ito po ang goddess of fertility. Ang kanyang ulo ay palaka. So magsiway, ang mga palaka ay banal sa mga Egyptian. Hindi nila kinakain ang mga palaka. Hindi nila pinapatay. Pero nangyari, nung nagkaroon po ng salot ng mga palaka, ang mga palaka ay pumunta sa mga bahay-bahay at sa buong sa mga fields at nangamatay kahit saan.
Ito po mababasa na sa Exodus chapter 8, 12 to 14. Kaya't si Moises at Aaron ay umalis sa harapan ni Pharaon na si Moses ay nanawagan sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kanyang dinala kay Pharaoh. Ginawa ng Panginoon ang ayos salita ni Moises at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga kabukiran. Kailang tinipon ng mga ito ng buntot-buntot at ang lupain ay bumaho kanya. Pero ganun pa rin ang epekto po ng salot sa Exodus chapter 8 verse 15. Ngunit ang makita ni Pharaoh na nagkaroon ng sandaling ginhawa, pinagmatigas niya ang kanyang puso at hindi niya dininig gaya ng sabi ng Panginoon. So again, doon sa pangalang salot, napatunayan na yung si Heket ay walang kapangyarihan laban sa Diyos. Yung pangatlong plague ay mga kuto. Ito po sa Exodus chapter 8, 16 to 19. Ito po ay muli initiated by Aaron na walang babala. Basta lang nagkaroon ng kuto sa buong lupain. Si Keb, ang Diyos ng God over the dust of the earth. So yung pong alakabok ay naging mga kuto. The dust was converted into lice and covered the land, people, and livestock. So, tingnan ang kuto, nagkaroon ng kuto buong lupay, pati mga tao, pati mga hayop. Pero ganoon pa rin ang ating mababasa sa Exodus 8:19 na sinabi ng mga salamangkir sa Pharaoh, ito ay daliri ng Diyos. Ngunit ang puso ni Pharaoh ay matigas, hindi niya pinakinggan sila gaya ng sinabi ng Panginoon. Sa pangatlong plague, ganun pa rin ang reaksyon ni Pharaoh. Matigas pa rin ang kanyang puso. Yung fourth plague, makikita natin, ay ang pagkakaroon ng salot ng mga langaw. Langaw naman po ang dumami dito, flies. Ano po? Ito po, sa unang pagkakataon, ito po ay in-initiate ni Moses. Ito po, Exodus chapter 8, verse 20 to verse 21. Si Kefri, ang Diyos, God of creation, ang kanyang ulo ay isang langaw. Sa kauna-unang pagkakataon sa mga salot na ito, nagkaroon ng pagkakaiba ang lugar ng mga Israelita at ang lugar ng mga Egyptians. Sa lugar po ng mga Israelites ay walang langaw. Pero yung palasyo, ang mga bahay ng opisyal, at ang buong lupain ay infested with flies. So imagine po natin, napakaraming langaw sa buong lupain. Ito po, Exodus chapter 8, verse 32, makikita natin ang reaction ni Pharaoh. Si Pharaoh po, siya ba'y lumambot na ang puso niya? Basahin natin sa 8:32. Ngunit pinatigas muli ng Pharaoh ng kanyang puso at hindi pa nayagang umalis ang mga taong bayan. So wala pa rin. So magpatigas pa rin ang puso ni Pharaoh. Yung kalimang plague ay livestock. Ang mga livestock, again, mayroong distinction. Sa lupain po ng mga Israelites, ang mga livestock ay they were protected, hindi po namatay o nagkasakit. Pero sa lugar po ng mga Egyptians, ang mga livestock ay nagkasakit o namatay. Interestingly, ito po sa Exodus 9 verses 1 to 7, ang si Hathor, ang just goddess of protection, ang ulo niya ay isang baka. So makita natin, wala rin nagawa itong Diyos na ito para proteksyonan niya ang mga baka, livestock sa buong lupain ng Egypto. Ganyan pa rin na makikita natin Exodus chapter 9 verse 7, tumigas ang puso ni Pharaoh. Ang Pharaoh ay nagsugo at walang namatay kahit sa sakawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Pharaoh ay namatigas at hindi niya pinayagang umalis ang taong bayan. So ganun pa rin ang epekto sa puso ni Pharaoh. Ang puso niya po ay tumigas. Ika-6 na salot ay boils. So, ito yung mga hindi natin kung pigsa sa buong katawan ng mga Egyptians. Ito yung mababasa natin sa Exodus chapter 9, verses 8 to 12, at ito po initiated by Moses.
sa Exodus chapter 9, verses 8 to 9. Si Isis, the goddess of medicine, at si Sekhmet ay goddess over disease. So nagkasakit itong mga Egyptians ng pigsa. Eh wala lang gawa si Isis at si Sekhmet. Again, sa salot na ito, the Israelites were protected, wala silang pigsa, but the Egyptian people and animals were affected. Ito mga Egyptian, they place emphasis on cleanliness. And the boils made them unclean dahil naging marami ang kailang balat, nagkaroon po ng pigsa. So, imagine po natin na masakit po yun. Di ba? May pigsa ang mong katawan. Parang sa panahon ni Job. Ganon din na nangyari kay Job. Di ba? Dito sa pagkakataon nito, mababasa natin, ngunit pinatigas ng Panginoon puso ni Pharaoh at hindi na dininig sila gaya lang sinabi ng Panginoon kay Moses. For the first time, nababanggit natin na pinatigas ng Panginoon ang puso ni Pharaoh. Dito po sa Exodus chapter 9, 13 to 35, ito initiated by Moses. Si Not ay goddess of the sky. Itong hail, ito po yung mga tipak ng yelo na bumabagsak. Again, may distinction. Ang mga Israelita ay hindi sila affected, pero yung lugar na mga Egypt were beaten down by the hail. Again, makita natin ang puso ni Pharaoh na pinatigas. Exodus chapter 9, verse 35. Sa ikawalong plague, locust, balang. Exodus chapter 10, verse 1 to 20, initiated by Moses. Si Seth ay god of disorder kanya. Wala nagawa. Si Moses po ay Moses negotiates to take women and children. So, nakiusap si Moses na paalisin yung mga babae at mga anak para hindi sila maapekto ng balang. Pero tumanggi si Pharaoh. Locusts destroyed everything left after the hail. So, yung mga locusts din ay nagkatiraan sa mga tahanan ng mga Egyptian. Ang puso ni Pharaoh ay pinatigas. Exodus chapter 10, verse 20. Ayun po sa 9th plague o ika-siyam na salot ay kadiliman. Exodus chapter 10, 21 to 29. Again, initiated by Moses. Mababasa na sa Exodus chapter 10, verse 22. Si Ra, hindi po si Ra, ay God of the Sun. Ito po ang pinaka-paboritong sinasamba ng mga Egyptian kaysa kay Pharaoh. Ang mga Israelita ay mayroong liwanag, pero yung mga Egyptian had 3 days of darkness. Again, Exodus 10:27, ang puso ni Pharaoh na pinatigas kanya. Ang pinakahuling salot ay ang kamatayan ng mga lahat ng panganay sa lupain ng Egypto. Ito po si Exodus chapter 11, 1 to 9. Initiated by Moses, Exodus chapter 10, verse 22. Si Pharaoh, ito po ang pinakamakapangyarang Diyos. The ultimate power. Ito po ay siya'y tao pero pinaniniwalaan siya nanggaling mula sa mga Diyos-Diyosa, descended from the gods. Ang pagkakaiba, again, yung mga Israelites, ang kailangang panganay po ay naligtas at ang mga Egyptian ay nangamatay. Ito po yung Feast of the Passover na kung saan yung amba ng pintuan po ay pinahiran dugo mula doon sa inihahain na hayop upang makita ng anghel na kamatayan na siya na itilo pa ay naubahay ng isang mga Israelita, hindi sila papatayin. Pero muli, sa Exodus 11:10, ang puso ni Pharaoh na pinatigas. So, yung plagues, na ginawa po ng Diyos, ay may dalawang epekto sa puso ni Pharaoh. May dalawang posibleng effect. Number 1, siya ibubuksan niya ang puso niya at sumunod doon sa kahilingan na palayain ng bansang Israel mula sa lupain ng Egypto. O patigasin ang puso niya at hindi palayain ang bansang Israel mula sa lupain ng Egypto. Yun ang epekto ng plagues. In other words, pag sinabing pinatigas ng Panginoon sa pamamagitan ng plagues, ang bahagi ng Panginoon ay plagues.
Either, kasi di sabihin, pinatigas ng Panginoon, dahil ang reaction ng Pharaoh na ipinatigas yung puso niya. Si Pharaoh, pansinin po natin, sa simula pa lamang, Exodus chapter 5 verse 2, matigas na yung puso niya. I do not know the Lord. Nor will I let Israel go. Yun ang sabi niya, di ba? Pero si Pharaoh ay mayroong free will either to obey or disobey. Nasa kanya yun. So pinili niyang patigasin ang puso niya. So the plagues will either make the Pharaoh obey or disobey. Yun ang plagues, andun lang yun eh. Pero yung Pharaoh ang meron siyang choice whether to obey or disobey. God hardened his heart in the sense na yun ang response ni Pharaoh doon sa plagues. Hindi pinatigas ng Diyos directly yung puso ni Paraon, kundi yung naging epekto ng plagues doon sa puso ni Paraon. Dahil ang nagbigay ng plagues siya ang Diyos. So pwede sabihin, pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon sa pamamagitan ng mga salot, yun ay depende sa response ng Pharaoh. Yun ay wala na sa kamay ng Diyos, yun nasa kamay ng Pharaoh. So in the beginning, sabi ng Diyos, Exodus 3:19, but I am sure that the king of Egypt will not let you go. Alam na ng Diyos yun, di ba? No, not even by a mighty hand. So I will stretch out my hand and strike Egypt with all my wonders, which I will do in its midst, and after that he will let you go. So in other words, from the beginning, God knew the Pharaoh will not obey because of the hardness of his heart. Yung binasa natin, Exodus 3:19. Pwede mabasa ng Diyos ang mga puso ng mga tao. This is 1 Kings chapter 8, verse 39. At kahit sa panahon ng Panginoon, nalalaman niya, iniisip ng mga kausap niya. Ay yun ay kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa 1 Kings chapter 8, verse 39, then hear in heaven your dwelling place, and forgive and act and give to everyone according to all his ways, whose heart you know, for you alone know the hearts of all the sons of men. So alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso ni Pharaoh. So alam niya na matigas ang puso niya at magpapatuloy na magbatigas. God's plagues proved that he was the almighty God. And the gods of Egypt were no match to him. Pansinin niyo, Nile turned to blood. Si Hapi, god of the Nile, walang nagawa. Yung frog, si Heket, goddess of fertility, head of a frog, walang nagawa. Nung nagkaroon ng salat ng mga mangkuto, si Kepri, god of creation, ang ulo niya ay langaw, walang nagawa. Nung namatay mga livestock, si Hathor, goddess of protection, ang ulo niya ay isang baka, walang nagawa. Nagkaroon sila ng pigsa. Si Isis, goddess of medicine, si Sekhmet, goddess of over disease, wala rin nagawa. Nagkaroon po ng hail, si Nut, ang goddess of the sky, wala rin nagawa. Yung locust, si Set, god of disorder, wala rin nagawa. Nagkaroon ng kadiliman, si Ra, ay god of the sun, wala rin nagawa. Ang firstborn, si Pharaoh, the ultimate power, na isang tao pero pinaniniwalang galing sa mga Diyos-Diyosan, ang wala rin nagawa. So pinatunayan lang ng Diyos. Siyang makapangyarihan Diyos sa lahat. At wala magagawa ang Pharaoh at kahit na ayaw niyang palayain ng bansang Israel, mapapalayan ng Panginoon. God showed the Israelites as well that He was the Almighty God, that they could trust Him. God showed Pharaoh that He was the only true God. Therefore, Exodus 9:16, but indeed for this purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Later on, sa pagpasok po ng bansang Israel sa lupain ng Jericho, alam ng mga taga-Jericho ang ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Actually, takot na takot. Kasama niya yung patutot. Alam niya ang nangyari sa bansang Ehipto na ginawa itong mga salot na ito na ginawa ng Diyos. Wala po silang cellphone, wala silang TV, pero may paraan na kumakalat din ng impormasyon sa panahon na yun. Sa Isaiah chapter 43 verse 10, ang sabi ng Panginoon,
Sa bansang Israel, you are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. Even I am the Lord, and besides me there is no Savior. I have declared and saved, I have proclaimed, and there is no foreign God among you. Therefore you are my witnesses, says the Lord, that I am God. So pinatunayan ng Diyos na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ano aplikasyon ng ating pinag-aaralan? Yung mga plagues na may epekto sa kay Pharaoh, either buksan niya ang puso niya to obey and let Israel go, o patagasin ang puso niya at hindi niya palayaan ang bansang Israel. Ganon din po ang katotohanan ng Diyos. God's words do not cause men to disobey. God's words aim to save men from sin and the punishment of sin. Yung salita po ng Diyos, hindi po ginawa ng Diyos yun para for men to disobey. Hindi. Ang purpose ng mga salita ng Diyos is to save men. Ligtas sa mga tao. Pero ang mga tao po ay hindi sumusunod sa katotohanan. Men fail to obey the truth, not because truth is hard to obey. Hindi dahil mahirap sundin ang katotohanan. Sa 1 John chapter 5, verse 2 and 3, basahin po natin. Dito po sinasabi ang pagmamahal sa Diyos, sabi dito sa atin. Ito po ang ating mababasa. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ng mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Hindi mahirap sundin ang salita ng Diyos. Gusto nating sundin. Men fail to obey because of pride and hardness of heart, katulad ni Pharaoh. Manilis ang pride. Ayaw niya magpakumbaba sa harapan ng Diyos, tanggapin niya na ito makapangyarihan ng Diyos at palayain niya ang bansang Israel. Tignan po natin, basahin po natin sa Exodus chapter 3 chapter 5 verse 2. I do not know the Lord, nor will I let the Israel go. Noon po, sa Hebrews 3:7, pag pinapatigas natin ang ating puso, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts, as in the rebellion. Yung pong in the day of trial in the wilderness. Kaya po yung mga ambansang Israel po, 40 taon silang nagpaikot-ikot doon sa ilang dahil sa kasalanan nila. Na ayaw nilang pumasok sa lupay na pinangako, kahit sinabi ni Caleb at ni Joshua na pwedeng pasukin, naniwala sila 10 espiya na sinungaling. Na dahil ayaw nilang pumasok sa lupay, hindi sila pinapasok ng Panginoon. Tanging yung lamang 20 years old and below ang nakapasok doon after 40 years. Kung sinign nyo, 20 years and below, 6 years old na yon, at least, the most. Di ba? So, 10, 20 to 1. So, yung pinakamatanda, 60. At yung pinakabata ay 40. Pumikot-ikot sila ng 40 at namatay lahat yung mga for 20 years and above dahil sa katigasan ng kailang puso. Where your fathers tested me, tried me, and saw my works 40 years. Therefore I was angry with that generation and said, they always go astray in their heart, and they have not known my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Dito po sa Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Para wala pong ibig sabihin. No? Ang mga udyo po ay mahilig sa parallelism, paulit-ulit for emphasis. So yun dahilan, minsan ay natin sumunod because of pride. Men fail to obey the truth because they have closed their minds to the truth. Sinarado nilang kailang puso sa katotohanan. Katulad din na sinarado ni Pharaoh ang kanyang puso sa mga salot na dumarating sa kanila. Sa Matthew chapter 13 verse 14, and men fail to obey because they have grown dull. Pumurol lang kailang kay Tsipa.
This is Matthew 13 verse 14 hanggang verse 15. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. For the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed. Hindi naman sila bulag, hindi rin sila bingi. Lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Pag pinuksan natin ang ating mga tenga, ating mga mata, at ang ating pagkaunawa, maunawaan natin ang katotohanan. Kung binuksan ni Pero ang kanyang kaisipan at pandinig doon sa mga salot, ay papalalayaan niya ba siyang isa? Pero hindi. Sinarado niya ang kanyang kaisipan. Men fail to obey the truth because they do not know God. Marami pong mga sangay ng pananampalataya ang hindi naniniwala na kaya mong parusahan ng Diyos. Hindi nila kilalang Diyos. God is just. Kung kayo matwid, kayo kanyang ililigtas. Kung hindi ka matwid, kayo yung parusahan. So 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power, when he comes in that day to be glorified in the saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. Hindi lang kilalang Diyos. Kaya niya magparusa. Alam niyo ang Diyos, hindi siya mahirap kausap. Kung pupunta tayo sa Paraon, kung sino ang nagpatigas sa puso niya, si Pharaoh ang nagpatigas sa puso niya. That was his choice. That was his free will. That was his response to the plagues. Kasi pwede niya buksan ang puso niya at palayan niya ba siya Israel. Pwede niya ginawa. Every plague, pinapatigas niya ang puso niya. He has a hardness of heart. Pag pinatigas natin ang puso natin, ay di tayo susunod sa Diyos. Kailangan natin buksan, palambutin ang puso natin. Buksan natin ang ating mga mata, ang ating mga tenga, at ating pagkaunawa. At maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kung interesado tayo, ay maunawaan natin. Kaya nga po ang Panginoon yung nagsasalita sa mga parable para makita niya kung sino interesado. Pero yung mga alagad niya ang interesado. Kaya naunawaan nila ang salita ng Diyos. So yung plagues ay katulad rin ng katotohanan ng Diyos. Yung papasinin po natin at titignan natin, magkapareho lang sila. Yung plagues na binigay sa Israel, sa Pharaoh, sa lupain ng Egypto, will either the Pharaoh will free Israel or he will not. Depende sa kanyang response dun sa plagues. Pharaoh's response is according to his free will. Ang mga tao po ay may kalayaan na piliin nilang gusto nilang gawin because we're made in the image of God. Unlike po yung mga hayop, wala silang free will, pero tayo meron. Dito po sa Psalm 115. Dito po Psalm 115, ang bansa ng Israel were criticized by the Gentiles, by the nations, because they didn't have images to worship. Wala silang imahe na sinasamba. Kaya sabi po rin sa Psalm 115 verse 1 and 2, huwag sa amin ang Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan na ibigay ang karangalan. Dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan. Bakit sasabihin ng mga bansa, nasaan ang kailang Diyos? Ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang kagustuhan. He has free will. God has free will. Man has free will because we're made in the image and likeness of God. So si Pharaoh had free will, just like any other man. But it chose not to obey. He hardened his
heart. Pagpatuloy at patuloy natin pinatitigas ng ating puso, hindi tayo tumatalima sa salita ng Diyos, pababayaan na tayo ng Diyos. Yun po ang mahirap pag pinapatigas natin ang ating puso. Ayaw natin pakinggan ang salita ng Diyos. Wala tayong interes sa salita ng Diyos. Ang wala tayong mangyayari dyan, tayo po'y maniniwala sa kasinungalingan. At pababayaan na tayo ng Diyos pagka nangyari yun. Dito po sa 2 Thessalonians, chapter 11. At dahil dito'y pinapadalhan sila ng Diyos na makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan. Ayaw nilang maniwala sa katotohanan, pababayaan ka na ng Diyos. He will, wala na. Hindi ka na iniligtas ng Diyos. Binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos. Katulad ng Diyos, binigyan ng opportunity si Pharaoh through the plagues to free Israel. But he refused. Tayo rin ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. But if we harden our hearts like the Pharaoh, hindi tayo maniligtas. So, ang sagot diyan, it was Pharaoh himself who hardened his heart. God hardened Pharaoh's heart in the sense, siya nagpadala ng plagues. At every plague, yung puso ni Pharaoh na tumitigas. Hindi siya pinatigas ng Diyos directly. Ang Pharaoh mismo ang pinagpatigas sa puso niya. Ayaw niyang buksangan ng kanyang pagkaunawa. Doon sa layunin ng plagues, ayaw niyang kilalanin ng tunay ng Diyos. Kaya pinabayaan siya ng Diyos. Di ba? Ayaw natin sumunod, pababayaan tayo ng Diyos. Yung mga Gentiles, pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos, pinabayaan sila ng Diyos. At sila pa naging masama. Mababayaan tayo ng Diyos kung ayaw natin sumunod sa kanyang kalooban. So yung katotohanan, katulad lang ng plagues. The truth will either save you or condemn you. Depende sa yung response. The plagues will either the Pharaoh will let Israel go or will not. Kung pinatigas niya ang kanyang puso. Ngayon, kung katulad sinasabi naman Calvinists, it was God who directly hardened Pharaoh's heart. Pharaoh has no responsibility. Yeah, the Pharaoh had no accountability. Bakit? Ang Diyos ang gawa nun, hindi siya. But hindi gano'n. It was Pharaoh himself who hardened his heart. Hindi ang Diyos. Sugunod din po ang katotohanan. Truth will either save us or will be condemned. Depende sa ating response. Pero ang katotohanan, hindi yan mismo ang nagpaparusa sa atin. Tayo, kung ayaw natin sumunod sa katotohanan ng Diyos. Marami po sa paniniwala na tungkol sa kaligtasan. Pero maliwanag po ang salita ng Diyos. Sa Mark 16:16, he who believes and is baptized will be saved, and he who does not obey will be condemned. Ayaw natin sumunod, will be condemned. Gusto natin sumunod, we have to believe and be baptized. Kaya hindi tayo naniniwala with infant baptism. Hindi naman pwedeng sumampalataya yung isang sanggol kahit yung bata. So, sino pwedeng sumampalataya? A person who is mature enough to understand what is good and what is evil. And a person who has understood that he has sinned, nagkasala siya, has the ability to believe, di ba? At kaya bautismo. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, yung mga bumati. Earl Gabriel Fox Salunga, good evening. Oljan Ocampo, good evening po. Agosto 12, good evening po. Leonito Relisa na ibang gabi, katukayang makapsat. Magandang gabi sa lahat mga kapatid. Ibanya Sinasani, good evening po sa lahat. Nida Bilamin, magandang gabi. Magandang gabi, maayong gabi. Brother Loris Salunga, sa lahat nakikinig. Roberto Marasigan, good evening po. Brother Lord, makikita po tayo sa Hus 31. Christian Canlas Dalusong, lobby ng Panginoon. Have a blessed day, brethren. Ronnie, good evening po sa lahat. Dito Lacanlane, magandang gabi po sa lahat. Vicente Kai, good evening po, Brother Lori, sa lahat ng mga
Kapatid, God bless. Agosto 12, magandang gabi po. Alam mas tamang salin, Jehovah, Yahweh. It doesn't matter. Ang mga pangalan, tulad po ng Jesus, hindi naman Jesus ang pangalan ng Panginoon. Yesu. Yesu sa Grego. Tinansliterate Jesus. Basta importante, alam natin kung anong ibig sabihin ng Jesus. Jesus means Savior. Ang Yahweh o Jehovah, it doesn't matter. Hindi natin alam ang tamang salin dyan. Ang YSWH yan, di ba? Ang problema, yung mga Hebrews at that time did not write the vowels, consonant lang. So, depende kung binibigkas mo yung salita para malaman mo yung vowels. Eh, hindi nila binigkas yung YSWH dahil sa takot nila. Huwag niyong gamitin ng pangalang Panginoon na walang kabuluhan. Yun ang YSWH. So, hindi nila binigkas. Ang turns out sa time, hindi na niya alam kung anong bigkas at spelling ng YSWH. Kaya Yahweh o Jehovah. Doesn't matter. Basta alam natin kung anong ibig sabihin. No? Ang ibig sabihin ng Yahweh, one always exists. O ibig sabihin ng YSWH, one always exists. Laging umiingat. Nakita natin. Ali Piansal, good evening po kapatid, watching from Davao City. Diratillo. Good evening po, bro. Bakit di kaya pinatay direct si Paron para masunod yung paglalang Israel? Gusto lang kayo ipakita ng Diyos kay Paron na siya ang Diyos makapal sa lahat ng mga kanyang mga kapangyarihan. Dapat sundin ano man ang kanyang pagkatao. Pwede rin natin ibalik yan sa Panginoon. Ba't hindi lang pinatay ng Panginoon na nagpapako sa krus sa Kanya? They have a purpose. Ang purpose ng Diyos is to show to the Egyptians and to all the world that He was the Almighty God. Siya lang. Yung lahat ng mga Diyos-Diyosan sa lupain ng Egypt were all disqualified. Wala silang nagawa dahil wala naman talaga silang kapangyarihan. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan. Yan ang purpose ng Diyos. To show na siya makapangyarihan ng Diyos sa lahat at tulang magagawa kahit si Pharaoh na isa rin Diyos-Diyosan sa lupain ng Egypto. Na wala silang magagawa sa tunay na Diyos. Maraming salamat po sa tanong ni Brother Dorotillo. Oh, how great the salvation in Jesus, that the prophets of old testified. Even angels desire its revealing. Praise and glory to Christ crucified. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. As a lamb that was led to the slaughter, not a threat, not a word did you say. Help me, Lord, when my heart fills with anger. Your example I will not betray. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. I've been saved by your word that is living, to a love that is fervently pure. Precious blood from your cross brings redemption, with a hope that is living and sure. You were threatened for me, you were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me.
Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me.